Hi everyone, welcome to my YouTube channel. This is CryptoCham Trader. So for today's video, BTC analysis natin to. First video of the week. And baka magulat kayo, Tuesday na ako nag-upload ng BTC analysis. Nag-announce ako sa Telegram. So let me read to you. Ito yung announcement ko sa Telegram. BTC analysis schedule adjustment. I will be adjusting my BTC analysis schedule from Monday to Tuesday, moving forward. For the reason na makuha ko yung Monday opening as a reference for better market context and direction. Kasi minsan yung bias ko for the week nagkakaroon ng problem if ever iba yung opening ng Monday. Let's say nag-bullish ng Monday tapos hindi naman pala yun yung expected ko kaya kailangan ko makuha yung buong Monday na structure niya para ma-review ko siya sa 1 day, 4 hours, or 1 hour. Next, sometimes the analysis will cover the entire week as our bias, but in cases where BTC moves slowly, the structure may extend beyond 1 week. So from the previous analysis na nabasa nyo or napanood nyo dito sa video ko, mapapansin mo na na-mention ko na wala masyadong galaw si BTC kasi within the range lang siya. So in that case, nag-e-extend yung analysis. So let's say for example, nag-analyze ako ngayon, good to for next week Monday. Pwede nyong gawing bias to. However, pag walang galaw si BTC within the range, hindi siya entire week, pwede siyang mag-extend. Okay? Pwedeng within the week din. What I will include in each analysis, this week's market bias. So, magi-start pa lang yung week natin. You have Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Siyempre 24/7 naman yung crypto. So, you can include Saturday, Sunday. Depends on you. Total, nagta-trade din naman kayo doon. But for me, hindi. Then, Monday. Okay? Sa Monday tayo magkakaroon ng um, conflict. Next, possible direction for the next week with Tuesday confirmation. So, ang ibibigay ko sa inyo sa video is bias natin this week. Okay, yung lamang na bias natin this week, yung percentage ng bullish ba or bearish, tsaka yung next, kung ano yung possible niya. So, let's say for example, bias ko ngayon, bullish. Then, narinig nyo sa video na yung bias ko ulit next week is bullish. Ibig sabihin, 2 weeks bullish na tayo doon. Okay, pero disclaimer, hindi porket na-analyze ko na bullish is bullish na talaga yung market. It could go down. Next, full weekly outlook Tuesday to Monday, including possible weekend scenarios, pump or dump. So, isasama ko na rin sa analysis kung anong possible movement niya ng weekend, kung may pump ba or dump. Kasi, di ba, lagi ko nasasabi sa inyo sa Telegram. Next is will be uploaded across all platforms. Yan. I hope naka-join kayo dyan. Then, sa other groups then, communities like ACW or Crypto Warriors. Next, important reminder lang dito sa analysis natin, general swing trading bias to. Lagi ko inuulit na I am a swing trader. So, pag nakita ko siya ng 1 week at nakarinig ako na nagda-dump, wala akong nakikitang dump sa time frame ko. Wala akong nakikitang dump sa higher time frame, 4 hours or 1 week. Usually, yung mga ganun na nakita nyo, careful kayo doon. Kailangan nyo i-check yung time frame. May post din ako dyan. Kasi minsan, naka-long position ka, tapos nakita ka na sa community or kahit hindi sa akin, sa iba, na dump yung BTC, nag-short sila, baka yung time frame nila is 15 minutes below lang, 15 minutes to 1 minute. So, yung long position mo ng long term, napapa-close ka dahil nakita mo yung dump na term. Okay? Psychological, ano kasi yun? Trigger. So, when I say pump or dump, hindi siya immediate or guaranteed movement. Hindi siya agad-agad. It simply means BTC is showing higher time frame potential in that direction. And yung mga pinapost ko dito sa Telegram na magpa-pump to si Bayo, magpa-pump to si Swarms. Napapansin niyo hindi siya today, minsan next week siya. Kasi galing ako sa higher time frame. Meaning to say, bago pa siya mag-pump, nakapasok na tayo and nagmo-move siya ng higher time frame. 4 hours, 1 day. Okay? Kasi pag sa 15 minutes ko sinabi sa inyo na magpa-pump siya, ang konti lang nun. Wala masyadong galaw yon. Kaya nagbe-base ako sa higher time frame. As a trader, what you should do
'Pag binigay ko yung coin na nagpa-pump or itong BTC na na-analyze natin, all you need to do is look for better entry prices. Assignment niyo 'yan. Set a safe stop loss, okay? Mag-trade ka and don't get stopped out. Plan your take profit, TP based on your own strategy. Na-mention ko na rin 'yan na always secure your capital, your profit, and 'pag nakuha mo na yon, then let the trade run, bonus na lang 'yan. So since this is a general bias, you are free to agree or disagree. Depende kung may personal bias ka or BTC analysis. Adjust based on your own analysis and take responsibility for your own trades. Disclaimer for educational purposes lang tong analysis natin. I'm trying my best na magbigay ng quality analysis or premium insight sa BTC. Pero if market doesn't want to follow my plan, gagawin niya talaga. So, bullish ako sa BTC pero 'pag gusto niyang bumaba hanggang 60K, bababa siya and I will be wrong. So, punta na tayo sa analysis natin kay BTC. So, currently, crucial pa rin 'tong part na 'to since last time na napanood niyo dahil nandito pa siya. And what good thing na nakita natin 'to kasi lumabas na siya dito. Okay, papasukin ko 'to sa loob. Ito yung gusto kong makita niyo diyan. Yung ganitong movement, bullish na 'to, kasi nakalagpas na siya sa resistance natin, nakalagpas na siya sa tina-target lang natin before, ngayon nakalagpas na siya. And kukunin ko yung range niya, ito yung range niya. Within this movement, yan yung high and ito yung low, kasi andiyan yung green. Pero etong green na 'to at etong line na 'to na ginawa ko, that is prone to liquidity, okay? Kaya minsan kung gusto mong kumuha ng long sa BTC, I would suggest, ito yung invalidation mo. Paano ko nasasabi yun? Puwede ka kasi mag-long dito at targetin mo yung, um, all-time high or 90 to 100K kasi yun yung target ko. Pero in cases like this kasi, ginagawa kong safe na dito ako pumapasok, okay? Kasi naka-encounter na ako na etong green area, crucial kasi yan, maraming naglo-long, maraming nagsho-short. So ang ginagawa diyan ni market, sinisip niya si long, sinisip niya si short, ta's nagcha-choppy siya diyan bago siya kumawala ulit. Kaya magkakaroon diyan ng sideways, pero bago ka mag-sideways diyan, ang bias ko na talaga is bullish, 90 to 100K. Okay? Next. So ito nakikita niyo na 'to, normal retracement kay BTC. Huwag kayong matakot diyan, gaya ng nangyayari dito. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Paano mo masasabing, bearish si BTC? Usually, yung mga nagte-trade within this area, sa lower time frame, makakakita na kasi sila diyan ng change of character or reversal confirmation. Pero for me sa higher time frame, mag-che-change lang ako ng bias if si BTC lumagpas dito or at least man lang dito to confirm. Kasi too early para mag-decide ako na bearish 'tong movement na 'to. Imagine nandito lang siya sa range nung pinump na candle. And also, etong dalawang candle na 'to na red, bullish pa nga yung isa, ito bullish candle pa nga yan, Color red lang yan pero bullish candle yan. Yang dalawang red na yan, too early to decide para targetin mo yung 60K, okay? Or yung 59K. Imagine ito yung ginalaw ng BTC, tapos nung nag-create siya niyan tinarget mo yung mula ilalim, yun na lang yung isipin niyo. So gano'n ako mag-analysis. Pero, disclaimer, kung ako short ang bias ko in the first place, this is the best place para maghanap ako ng short. Bago pa nandiyan yan, baka dito pala naghahanap na ako ng short. So, always start with your bias. Kaya hindi nyo kailangan mag-agree dito sa sinasabi ko. Kasi pag ang bias mo kay BTC is bearish, then right now, naghahanap ka na dapat ng short sa area na to.
or short sa area na 'to. What if lumipad nga, correct ako, nag-90K or 100K, okey lang, may SL ka, at least sumunod ka sa bias mo. Kung ako naman, bumaba si BTC hanggang 60K, then ako naman yung mali, kayo naman yung correct. So, gano'n lang 'yun. So, pasukin natin 'tong range na 'to. Within this area pa 'tong BTC, and ito yung allowance ko, yung range. So, unang prediction na mangyayari dito, magkakaroon siya ng choppy dito. Possible na humalik siya dito sa color green para mag-sweep ng liquidity and mag-confuse ng trader bago siya dumiretso ulit sa previous high to 90 to 100K. Grabe target ko, no? 90 to 100K, grabing call yan. Pero, ang invalidation ko dito, it will not go lower than 75K. Okay? Ayoko siyang bumaba ng 75K kasi magbabago lahat ng position ko. So, hindi 'to meron ng bias kasi kaya may position na ako early dahil ang target ko dito 90 to 100K. 4 hours. Anong possible move niya for this week? So, kung nakikita niyo dito, um, dito tayo nag-change ng bias nung bumaba si BTC at nagkaroon siya ng dump na sinasabi natin. Hindi 'to dump, common retracement lang 'yan, ganyan and ganyan. Usually yung ganito, kung i-re-range mo 'to sa, sabihin natin parallel channel, kukunin ko 'to, etong dulo, at eto. Mapapansin niyo dito na yung range ng market valid pa. So, valid yung top, valid yung up, valid yung top, and valid yung up, okey. If ever lumagpas dito si BTC, bumagsak, then mangyayari na yung sinasabi ko na magre-range siya doon sa green area. Magiging makalat 'to na trade and magulo si BTC dahil maraming trader dito sa ilalim. Maraming position diyan ng long, maraming position diyan ng short. So, paano ko siya nakikita as bullish? Kung mapapansin mo from here, yan yung all-time high niya sa area na 'to, tapos ito yung binagsak niya na low. Makikita mo dito na nung pumunta siya dun sa high, almost close enough dun sa high. Okay? Almost close enough. Meaning, malapit na siyang tumapik sa resistance. Yun kasi yung gusto ko, eh. Gusto ko yung kunyari galing siya dito, 'yan. Babalik siyang ganyan, babalik siyang ganyan, 'yan bullish yan. Ang nangyari lang dito, hindi lang siya masyado bumalik, pero close enough, ganyan. Hanggang diyan lang. Compared mo naman sa seller na bumaba na siya dito, ta's umakyat na ulit ng close enough dun sa BT, ta's ang layo nung balik niya, andito, okey? So, anong sinasabi ng market? Nandito si buyer nung una. Naitulak niya si price hanggang dun. Si buyer yun, Hmm. Anong sinabi ng seller? Nandito si seller nung una. Naitulak niya si price hanggang dito. Naitulak pa rin siya ni buyer hanggang dito. Si seller 'to. So, sabihin natin, ito yung range ng seller from the high, ito yung range ng buyer from the low. Okay. Dun pa lang, market depth, lamang na agad dito sa range na 'to si buyer. Market depth 'to, market depth foundation concept 'to. Lamang na agad si, buyer dun sa nangyari. So, kahit nakakita kayo ng ganyan, siyempre normal lang 'yan, nasa seller area siya, puwede siyang mag-distribute. Pero 'pag nandito siya, normal lang din sa area na mag-markup si price, okay? Pero tandaan niyo, itong range na 'to, maraming buyer dito. And hindi lang 'yan yung buyer natin is hanggang dito sa ilalim. So, kung ito yung invalidation ko 75K, kita niyo ba kung sino yung kinakalaban nila na buyer? Okay? Yan yung kinakalaban nila na buyer, samantalang yung seller na lumalaban dito is newly printed seller. Sila lang yung nakita 'tong all-time high, ay nakita 'tong previous high, tapos nagso-short sila diyan. Yan yung mga seller na kalaban, compared sa buyer na from here tumutulak na pataas.
Grabe ganda ng explanation na yun. Premium, eh, 'no? So, for me dahil malalim yung entry ko, hindi ako matatakot kahit mag-retrace 'to si BTC at maglaro 'to dito below 80K. As a swing trader, common yun. Common retracement lang yan. Tignan niyo yung nakikita ng retailer or mga kasi inaral ko na 'to beforehand bago ko pa siya i-topic sa inyo. Punta tayo sa retailer trade. Valid naman yung mga nakikita nila. Ito, ganda ng OB, oh. For short, ang ganda rin ng topic dito. Okay? So, siyempre, mitigated OB, mitigated OB. Once na bumalik dyan si price, butas yan parehong mitigated OB na yan. Kasi once lang dapat ginagamit si order block. So, itong price na to, siyempre, liquidity pool yan. And I would assume pwedeng magkaroon dyan ng momentum breakdown. Then pagkadating dito, most likely, sweep tapos react ulit pataas. Okay? Pero, pwedeng di na nga siya umabot dito, pwedeng hanggang dito lang. Yun yung both scenario, kung bullish ka or bearish. Ina-explain ko lang sa inyo. Okay? So, for this week, possible na si market is, ayan, mag-sweep dito, i-sweep niya to. So, huwag kayo papasok dyan. Clear liquidity yan. At next is, pwede pa siya ulit mag-sweep hanggang dito. Ngayon, pag nag-sweep siya dito, sa area na to, or hanggang dito, observe the market. Pag si market nakabalik or nag-retrace hanggang dito, confirm si bullish this week. Okay? Pag si market, sabi natin, lumagpas na ng 1 to 2 days, 3 days, hindi siya bumalik dito at nag-create pa ulit ng ganito, another dump, then pwede siya maglaro dito sa area. Most likely this week, magiging bearish, magre-red lahat ng ads, and for next week, most likely, bearish ulit. Kasi nandito siya sa area na to. Okay? Bearish lang for that week, ah. Kasi syempre, swing trader tayo. So, yun lang. I hope may natutunan kayo. Medyo malinaw yung turo ko ngayon at malinis. So, wag kayong matakot sa mga minor retracement. Natatakot lang kayo siguro kasi yung entry nyo is masyadong malapit. I hope makita nyo yung bias nyo dito. Assess nyo yung analysis ko. Pag bias nyo bearish or bullish, it's up to you. Then, trade at your own risk. Do your own research. Yun lang. See you ulit and bye-bye.